Wala akong pakialam kung sino ka. Bumaba ka dyan at magpaliwanag ka. Kung ayaw mong ubusin ko, mga kawal mo sa harapan mo. Sino ka ba talaga? Bakit nagliliwanag ang espada mo? At inubos mo rin ang mga alagad ko? Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin ako nakikilala? Ang mga kagaya mo ay nakatala sa propesiya. Yun ang listahan ng mga nilalang na papatayin ko. Sige lang, magpatayan kayo para ako naman ang uupo sa trono ng hari. Ipaparanas ko sa'yo ang pait ng aking paghihigante. Iisa-isahin kong putulin ang mga braso mo, pati na ang mga binti mo, at sa huli, pupugutan kita ng ulo hanggang sa tuluyang ka nang maglaho. Kung ganon, ikaw ang hindi maaaring matupad ang sinasabi sa propesiya. Kaya nga matakot ka na, hayop ka. Dahil ito na ang magiging katapusan mo! Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga giliw niyong tagapakinig sa inyong YouTube channel na The Voice Addict. Ang kwento pong ibabahagi ko ay naganap taong 1992 sa probinsya ng Palawan, kung saan ay merong nakatagong kaharian na pinamumugaran ng mga sakim na mga aswang. Sisimulan ko po ang istorya ko sa panahon kung bakit naging isa kong Amazona na manunugis ng mga aswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dara. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Babala. Ang video na ito ay protektado ng copyright law. Ang anumang hindi otorisadong pag-download, pagkopya, pag-upload muli o re-upload, pag-edit o paggamit ng kabuuan o anumang bahagi ng video na ito nang walang nakasulat na pahintulot ng may-ari ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang sino mang mapapatunayang lumabag sa copyright law ng Pilipinas o Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines ay maaaring maharap sa sumusunod na kaparusahan. Unang paglabag, pagkakakulong ng 1 hanggang 3 taon at multang 50,000 hanggang 150,000. Ikalawang paglabag, pagkakakulong ng 3 taon at 1 araw hanggang 6 na taon at multang 150,000 hanggang 500,000. Ikatlo at mga kasunod na paglabag, pagkakakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 9 na taon at multang umaabot ng 500,000 hanggang 1,500,000 pesos. Bukod sa mga parusang ito, maaari ring obligahin ng hukuman ang lumabag na magbayad ng danyos sa may-ari ng copyright at ipasamsam o ipawasak ang lahat ng iligal na kopya ng material. Igalang po natin ang karapatan ng mga content creator. Huwag magnakaw o mag-re-upload ng mga video nang walang pahintulot ng may-ari. Ina! Ama! May nanggugulo po sa mga kababaryo natin. Dito lang po kayo. Hanapin ang tagapangalaga sa libro ng propesiya at lahat ng makikita niyong tao sa baryong ito. Patayin ninyo! Hoy ikaw! Sino ka ba? Para manggulo sa mga tao rito, ha? Ba't matapang ka? Hindi mo ba ako nakikilala kung sino ko? Wala akong pakialam kung sino ka. Bumaba ka dyan at pagpaliwanag ka. Kung ayaw mong ubusin ko, mga kawal mo sa harapan mo! Dala ko noon ang itak ng aking ama nang harangan ko ang kabayong sinasakyan
ng lalaking nagsisisigaw sa tapat ng bahay namin. Bumaba ito sa kabayo at ngumisi papalapit sa akin. Saka nito hinugot ang espada sa kanyang bewang. Dito ko napansin ang baluting nakabalot sa katawan niya na gawa sa bakal na kadena. Ito ang nagsisilbi niyang kalasag at palatandaan ng pagiging hari niya. Itinutok niya sa akin ang espada niya, subalit hinampas ko yon ng itak, kaya nabaling ito sa ibang direksyon. Bueno't matapang ka. Ipapakita ko sa iyo kung sino ko. Kaya ipakita mo rin sa akin kung hanggang saan ang tapang mo. Sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang haring napapabalita ang malupit na pumapatay sa mga taong walang kalaban-laban sa'yo. At ako naman, ang tatapos sa buhay mo. Tama ng satsat. Simulan na ang laban. Naiwasan ko kagad ang unang pag-atake niya at nakaganti ako ng taga sa kanya na tumama naman sa braso niya. Dahil dito, nakita ko ang galit sa mga mata niya. Inuubos mo talaga ang pasensya ko. Simulan mo na kasi ang pag-atake. Dahil sinisigurado ko sa'yo, tatabasin ko talaga ang leg mo. Muling umatake sa akin ang hari ng mga aswang. Pero nakaiwas ako at pag-ikot ko, tumama ang talim ng itak ko sa pisngi niya na agad na bumulwak ang dugo. Bawat pagtaga niya ay nasasalag ko ng itak at pagtalon ko ng mataas, inatake ko siya ng sunod-sunod na pagpalo ng itak sa sandata niya. Dahilan para maputol ko ang espada niya. Kung hindi siya nakaiwas, siguradong sa bungo niya papatak ang talim ng itak ko. Dahil natatalo ko siya sa laban, inutusan niya ang kanyang mga kawal. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo siya at isama nyo ang mga magulang ng babaeng ito! Traidor ka! Wala kang isang salita! Duwag! Wala akong nagawa, kundi ang iwanan ang haring yon upang protektahan ang mga magulang ko. Lahat ng mga kawal na lumapit sa kanila ay tinabas ko ang ulo. Habang ang lalaking nasugatan ko kanina ay muling sumakay sa kabayo at inutusan ang kanyang mga kawal na sunugin ang buong baryo namin. Wala kayong ititira sa lahi ng mga taong nakatira dito! Hala, sige! Damputin nyo mga babae at paslangin hanggang sa mapugutan sila ng ulo! Umalingaw-ngaw ang boses ni Haring Igmo sa gitna ng baryo. Habang sakay siya ng kanyang kabayo, nasa gitna siya ng kaguluhan habang ang liwanag mula sa sulok ng kanyang mga kawal ay tumutupok naman sa mga bahay na naroon. Ina, Ama, sumama kayo sa akin, bilisan niyo po! Hindi ko kayo maililigtas ng sabay, masyado silang marami! Nang mga oras na yon, takot na takot ako para sa kaligtasan ng mga magulang ko, lalo na nang makita kong sabay-sabay na nagpalit ng anyo ang mga kawal bilang mga aswang. Tanging ang kanilang hari lamang ang nananatiling nasa anyong tao. Walang awa nilang nilapa ang lahat ng mga taong nakikita nila, habang ang ibang mga aswang ay tumakbo na para habulin kami. Dahil malakalabaw ang lakas ng mga nilalang na yon, wala kaming nagawa kundi ang tumakas at tumakbo. Ina, Ama! Nakita po tayo ng hari! Bilisan niyo po! Ayun! Habulin ang mga taong tumatakas! Patayin sila! Lalong-lalo na ang babaeng yun! Siya ang unang taong lumapastangan sa pagkatao ko! Kaya't patayin siya! Halos kaladkarin ko ang mga magulang ko sa pagtakbo, makalayo lang sa mga nilalang na humahabol sa amin. Maigpit kong hawak ang itak noon at panay ang linga ko sa paligid. Nang makahanap kami ng mapagtataguan, ay merong libro na iniabot sa akin si Ama. Na kung hindi ako nagkakamali, yun ang hinahanap ng hari na libro ng propesiya. Sinabi nito na ingatan ko raw ang maliit na libro na yon at kahit na anong mangyari
ay ako lang daw ang gagamit nito. Sa oras daw na magkaharap kami ng Supremo ng lahat ng mga aswang, basahin ko raw ang nilalaman nito at huwag ko raw hahayaang makuha yon ng kahit na sinong nilalang ng dilim. Pagkatapos ay isinilid ni Ama ang libro sa bulsa ko at hinawakan niya ang kamay namin ni Ina para muling tumakbo. Ama, iligtas niyo na po ang sarili niyo ni Ina. Ako na po bahalang humarap sa kanila. Sige na po, tumakas na po kayo. Hindi pumayag si Ama. Kailangan ko raw mabuhay para sa libro ng propesiya. Kaya naman, sama-sama pa rin kaming tumakas, ngunit kailangan kong mag-isip ng paraan para hindi mapahamak ang mga magulang ko. Ama, kailangan po natin makahanap ng mapagtataguan natin. Masyado silang mabilis tumakbo at maaabutan lang nila tayo. Ayun po, sa gawin yun. Doon po tayo magtago. Mas binilisan namin ang pagtakbo, papasok sa masukal na bahagi ng kagubatang itinuro ko, hanggang sa nakakita kami ng makapal na halaman at doon ay saglit kaming nagpahinga. Ngunit pagsilip namin sa pinagtataguan namin, nakita ko ang mga aswang na malapit sa kinaroroonan namin at hinahanap kami. Ama, bakit po nila tayo gustong patayin? Ano po bang meron sa libro at kailangan may magbuwis ng buhay para dito? At ang hari na yun, sino po ba siya? Siya po ba ang paggagamitan ko sa libro ng propesiya? Isang pagkakamali ang pag-imik ko ng gabing yon, dahil malakas pala ang pandinig ng hari ng mga aswang at direkta siyang tumingin sa aming kinaroroonan. Hindi na kami nakagalaw dahil may nakatayo ng mga aswang sa likuran namin. Nakatutok sa leeg ng mga magulang ko ang kanilang sandata, kaya wala na akong nagawa para lumaban. Binitiwan ko ang itak ko dahil yun ang utos ng isa sa kawal na may tutok ng espada sa leeg ko. Sabay tulak niya sa likod ko. Konting pagkakamali ko lang, tiyak na mapapahamak ang mga magulang ko. Kung hindi ako nagsalita noon, hindi sana kami natuntun sa pinagtataguan namin. Isang pagkakamali na labis kong pinagsisiyan hanggang ngayon. Hindi ako maaaring magkamali sa narinig ko. Kayo ang nagtatagad sa libro ng propesiya. Ang mabuti pa, ibigay niyo na sa akin yan. Kung ayaw ninyong mamatay. Wala sa amin ang librong hinahanap mo. Kaya pakawalan mo na kami. Pinaglululoko mo ba ako? Ikaw pala ang nakatalo sa akin sa labanan ng espada. Kaya hindi ko hahayaang mabuhay ka. Isa pa, narinig ko mga sinabi mo kanina tungkol sa libro ng propesiya. Kaya ibigay mo na sa akin yun. Kahit ibigay ko sa iyo ang libro, alam kong papatayin niyo pa rin kami. Kaya ang mabuti pa, tapusin mo na ang buhay ko. Mukhang ikaw lang ang hindi natatakot sa akin. Hindi mo ba nakikita ang pinaliligiran na kayo ng mga kawal kong aswang? At kung magmamatigas ka pa, talagang papatayin ko mga magulang mo sa harapan mo. Hindi ko pangihinayangan ang mga buhay ninyo. Hindi ako natatakot sa iyo. Hindi rin ako natatakot mamatay. Pero siguraduhin mo lang na mapapatay mo ako, hayop ka. Dahil kapag nakaligtas ako rito, isinusumpa ko. Uubusin ko ang lahi mo. Hindi nagustuhan ng hari ng mga aswang ang mga sinabi ko, dahil pagpapakita ko yon ng hamon sa kanyang kakayahan bilang hari. Kaya naman, bumaba ang hari mula sa kabayo. Unti-unti siyang nagpalit ng anyo bilang aswang at ngumisi ito ng nakakakilabot. Habang tumutulo pa ang malapot nitong laway at ang kanyang mga pangil ay nakalitaw. Mapupula ang kanyang mga mata habang umaangil ito na parabang asong galit. Ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang bigla niyang sinunggaban ang mga magulang ko. Ibinalibag niya pa ang mga ito sa lupa at inihagis niya sa kanyang mga kawal na aswang. Pinagtulungan nilang lapain ang mga magulang ko na halos pag-agawan nila
ang lamang loob ng mga ito. Dahil pigil ng mga kawal na aswang ang katawan ko, wala na akong nagawa nang atakihin ako ng hari ng mga aswang. Sinaksak niya ako sa tiyan gamit ang kanyang mga kuko. Kinalmot niya ako na tumama sa iba't ibang bahagi ng aking katawan. Sa sobrang sakit ay nawalan ako ng lakas. Idagdag pa ang pagsuntok niya sa sikmura ko. Akmang wawakwakin niya ang tiyan ko nang may lumipad na palaso mula sa madilim na bahagi ng kakauyan. Kaya natigil ang paglapa niya sa akin at nagkagulo ang kanyang mga kawal. Inutusan nito ang kanyang mga alagad na hanapin ang taong nagtangka sa buhay niya. Ako naman, gumapang sa lupa, palapit sa katawan ng mga magulang ko. Ina! Ama! Patawarin niyo po ako. Dahil sa akin namatay kayo. Patawarin niyo po ako. Dahil sa laki ng pinsalang tinamo ko mula sa kalmot ng hari ng mga aswang, nawalan ako ng malay. Nang magising ako, ay nasa hukay na ako. Tinatabunan na ako ng lupa ng mga kawal ng hari, kasama ang ibang mga taong namatay sa pagsalakay ng mga aswang. Naroon din ang hari habang nakatayo ito sa itaas at nasa anyo ng tao. Inakala ng hari noon na napatay niya ako, kaya isinama niya ako sa hukay. Dinig na dinig ko ang sinabi niya habang tinatakluban ako ng lupa. Hindi ko man nahanap ang libro ng propesiya. Tiyak na mababaon din sa hukay ang librong yun. Wala nang makakaagaw sa trono ko. At wala nang pipigil sa paghahari ko. Hala, sige na mga kawal! Bilisan yung kumilos at magtutungo naman tayo sa karating baryo. Gusto kong hanapin ninyo kung sino ang taong pumana sa akin at patayin ninyo. Sa isip ko, salamat sa taong pumana sa hari, dahil kung hindi sa kanya, baka mas malala pa rito ang tama ko sa katawan. Hanggang sa dumilim na ang paligid ko at hirap na akong huminga dahil sa lupang nakatabon sa mukha ko. Inisip ko ng mga sandaling yon na baka ito na rin ang aking katapusan. Pagkalipas ng 5 minuto na pagkakabaon ko sa lupa, ay unti-unti nang humina ang tibok ng puso ko dahil nauubusan na ako ng hangin sa loob. Ngunit nakarinig ako ng malakas na sigaw mula sa matandang lalaking nasa ibabaw ng lupang nakatabon sa katawan ko. Naririnig ko rin ang paghuhukay niya gamit ang kanyang mga kamay. Huwag! Huwag kang mamamatay! Tatagan mo ang loob mo! Nararamdaman kong buhay ka pa at makakaligtas ka! Hintayin mo ko! Hahanapin kita kahit saan ka pa nila ibinaon! Yun ang huling salita na narinig ko mula sa boses ng matandang lalaki, hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising ang natutulog kong diwa nang marinig ko na merong nagdidikdik ng mga dahon sa tabi ko. Ramdam ko rin ang matigas na katre sa likod ko. Dahan-dahan akong nagmulat ng mga mata at iginala ko ang paningin ko sa paligid. Kaya nakita ko ang isang matandang lalaki na abala sa kanyang ginagawa. Mahaba ang kulay puti niyang buhok, balbas at bigote. Meron din na nakatali sa kanyang ulo na kulay puting panyo. Nang tumingin ito sa gawi ko, bumakas ang tuwa sa mukha niya. Salamat naman sa Diyos at gising ka na! Sinasabi ko na nga ba't mabubuhay ka? Sino po kayo? Tawagin mo na lamang akong Kakampilo. Ano pong ginagawa ko rito? Paano po akong nakaalis sa hukay? Hinukay kita sa pinaglibingan sa'yo. Nahirapan pa nga akong ibalik ang pulso mo. Mabuti na lang talaga at hindi mo pa oras. Kaya naman dinala kita rito sa bahay ko para gamutin ang mga sugat mo. Sa dami ng tinamo mong sugat, himala na lang na mabuhay ka. Huwag ka mag-alala. Pati ang kabandag ng aswang ay natanggal ko na rin sa katawan mo.
Nakita niyo po bang ginawa nila sa mga kababaryo ko? At sa mga magulang ko? Oo, Iya. Ikinalulungkot ko nangyari sa pamilya mo. Mabuti na lang at hindi ako nahuli ng dating. Nailigtas kita mula sa kamatayan. Bakit niyo po ako tinutulungan? Dahil kilala kita. Saksi ako sa katapangan mo at pagliligtas na maraming buhay ng mga tao. Isa pa, nananalaytay din sa mga ugat mo ang pagiging dugong gabay mo. Nagmula ka sa lahi ng mga taong nangangalaga sa libro ng propesiya ng mga aswang. Gagawin ko ang pagtulong sa iyo para sa mga magulang mo na nagbuwis ng buhay para sa libro. Sa tono po ng pananalita niyo, parang meron po kayong gustong sabihin sa akin. Oo, tungkol ito sa iniwang responsibilidad ng mga magulang mo. Upang mapangalagaan ng libro ng propesiya, kailangan may pumalit sa kanila. At ikaw yon, Dara. Teka, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Alam mo kung ano ang tinutukoy ko, Dara. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako interesado sa libro ng propesiya. Narito lang ako para bantayan ka upang turuan kang maging isang mahusay na mandirigmang lalaban sa mga aswang. Hindi ko po kailangan ng pagsasanay. Wala na akong aaksayang oras dahil agad kong sisingilin ang hayop na haring yon. Para sa mga buhay na kinuha niya sa akin. Hindi ko po sila titigilan hanggang sa huling hininga ko. Dahil sa sama ng loob at galit ko, napahagulgul ako ng iyak. Hindi mawala sa isip ko ang brutal na sinapit ng mga magulang ko nang dahil sa libro ng propesiya. Alam kong masakit para sa iyo ang pagkawala ng mga magulang mo, Dara. Ngunit ang iniaalok kong tulong sa iyo ay malaki ang gagampanan upang mapabagsak mo ang hari ng mga aswang. Bigyan mo ng katarungan at sinapit ng iyong mga mahal sa buhay. At nandito ako para tulungan ka. Sana tanggapin mo ang inaalok ko sa iyo. Matagal kong pinag-isipan ang sinabi ng matanda. Sa isang banda, may punto ang sinabi nito. Alam kong hindi sapat ang kaalaman ko sa pakikipaglaban para sa paghihiganti ko. Kaya hindi nagtagal, pumayag din ako sa alok ni Kakang Pilo. Kailangan ko pong bumawi ng lakas upang magawa ko ang mga binabalak ko. Habang nandito ka, ako muna ang mag-aalaga at gagamot sa iyo hanggang sa lumakas ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang nilalang. Sa katunayan, hindi lang ikaw ang iniligtas ko ng gabing yun. Sa ilang araw na pag-aalaga ko sa iyo, gising na sila at nakabawi na sila ng lakas. Kung ganun po, ilang araw po ba akong walang malay? 1 linggo. Kaya medyo magaling-galing na rin ang mga sugat mo. Hala, sige na. Inumin mo na ang katas ng gamot na ito para naman mas lalo kang lumakas. Ano po mga yan? Ito ang pinagsamang katas ng talbos ng dahon ng bayabas, oregano at kalamansi. Mabisa itong pantunaw sa mga nabubundugo mula sa sugat mo. Medyo malalim ang saksak mo sa tiyan, kaya nahirapan talaga akong gamutin ka. Salamat po, Kakang Pilo, sa pagkakaligtas niyo po sa akin. Walang anuman. Hala, sige na. Inumin mo na ito. Inalalayan ako ni Kakang Pilo para bumangon. Ininom ko ang katas ng mga gamot at nalasahan ko ang pait nito. Pagkatapos, inilapag ng matanda ang baso sa ibabaw ng lamesa. Saka ko naman iginala ang paningin ko sa paligid. Napagtanto kong nasa loob ako ng silid na gawa sa kawayan na sawali. Nakita ko ron ang pana, mga palaso at isang espada na nakasabit sa dingding. Kaya napatingin ako sa gawi ng matanda. Alam kong marami kang gustong itanong sa akin tungkol sa pagkatao ko. Ngunit ang nais ko lang ay tumulong sa iyo. Dahil hindi pa ito ang tamang oras para malaman mo kung sino ba talaga ako. Habang nagpapahinga ka sa bahay ko, ay ipunin mo ang lahat ng lakas mo.
para sa susunod nating pag-aarap. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Bubuo ako ng pangkat ng mga kababaihan na tutugi sa mga aswang na mantahungal. At ikaw ang magiging pinuno nila dahil sa pagiging dugong gabay mo. Nakita ko rin ang galing mo sa pakikipaglaban at mas huhusay ka pa kapag dumaan ka sa matinding pagsasanay. Ang mantahungal ay isang uri ng halimaw na nagmula sa kultura naming mga taga-Palawan. Tila ba isang dambuhala silang baka o kalabaw na nababalot ng makapal na balahibo ang kanilang katawan. Wala silang sungay, ngunit meron naman silang pares ng mga matutulis na pangil na kayang lumuray-luray sa laman at buto ng mga biktima nito. Sa pagpapatuloy naman ng pagsasalita ng matanda, ay napaupo ito sa tabi ng katre ko. Kahit na anong mangyari, wag na wag mong hahayaang makuha ng hari ng mga aswang ang librong yon. Hindi nagtagal ay nakilala ko ang siyam na kababaihang iniligtas ni Kakampilo. Pero si Lita ang pinakamalapit sa puso ko dahil pareho kami ng sinapit. Lahat sila ay may galit sa hari ng mga aswang at naulila rin sa pamilya kagaya ko. Lumipas ang 1 linggo. Sinimulan na ng matanda ang pagsasanay sa aming lahat. Pinagbuhat niya kami ng malalaking kahoy upang sukatin ang aming lakas. Pinagapang din kami sa putikan na mayroong mga barbed wire na kapag nagkamali kami ay tiyak na matutusok ang likod namin. Sinukat din ang lakas ng aming suntok sa pamamagitan ng paglalagay ng pampabigat na bato sa aming mga braso. Pagkatapos ay isinuntok namin sa punching bag na ang laman ay mga bato rin. Dumudugo na mga kamay ko sa kakasuntok. Pero kaya ko to. Baliwala ito. Hindi ako susuko. Ngayong gabi, kailangan niyong dumaan sa isang pagsubok upang sukatin ang bilis, talas at lakas ng pakiramdam niyo sa paligid. Sa paanong paraan po, Kakampilo? Kailangan niyong maibalik sa akin ang kulay itim na bandila sa loob lamang ng 1 oras. Medyo mahirap ang huling ipinagawa sa amin ng matanda dahil talagang madilim ang paligid at hindi kami pinagdala ng sulo. Naunang tumakbo sa kakahuyan ang mga kasama ko habang ako ay pinag-iisipan ko kung saan maaaring ilagay ng matanda ang bandila na sinasabi niya. Bakit hindi ka pumasok sa gubat, Dara? Tumatakbo ang oras. Hindi lang po ako basta kumikilos ng batay lang sa sinasabi nyo. Pinag-aaralan ko rin po kung anong tumatakbo sa isip nyo. Kung saan ko maaaring makita ang bandila na sinasabi nyo. Anong ibig mo sabihin? Umikot ako sa kinatatayuan ng matanda at sinuri ko ang buong katawan niya. Umulan. Ngunit ang paa nyo ay malinis. Ibig sabihin, ang pinuntahan nyo ay walang putik. Ang hinga nyo ay kalmado. Ibig sabihin hindi kayo naglakad na malayo. Hindi kayo pagod. Ang mga kamay nyo naman, may konting dumi na para bang nanggaling sa puno. Habang ang damit ninyo sa bandang dibdib ay marumi na kagaya sa dumi na nasa kamay nyo. Indikasyong ito na umakyat kayo ng puno at hindi kayo totoong nagpunta sa gubat. Tama po ba ako? Kakaiba ka nga sa lahat. Tama ang lahat ng mga sinabi mo. Wala talaga akong inilagay na bandila sa gubat. Alam ko rin po kung bakit nyo sinabi yon. Ito ay para sukatin ang talas ng pakiramdam, talas ng mga mata, at lakas ng loob upang sabihin kung ano ang tumatakbo sa isip nyo. Lahat po ng mga yon ay naipakita ko sa inyo, Kakampilo. Mas lalong natuwa ang matanda sa mga sinabi ko. Maya-maya pa ay bumalik ang mga kasama ko at sinabi nilang hindi nila nahanap ang kulay itim na bandila sa gubat. Wala talaga sa gubat ang bandila. Lahat kayo ay hindi pumasa sa huling pagsubok. Tanging si Dara lang ang nakahula kung nasaan ang bandila.
Ngunit hindi naman ibig sabihin nun na hindi ko na kayo papayagang sumama kay Dara. Ginawa ko lang ito upang patunayan sa inyo kung sino ba talaga ang karapat-dapat na maging pinuno ninyo. At si Dara nga talaga yon. Upang maniwala sila, ay sinabi ko kung nasaan ang bandila na sinasabi ni Kakampilo. Tumingin kayo sa gitna ng bakuran. Naroon ang bandila sa sanga ng isang puno ng sampalok. Dahil si Dara ang nakapasa sa pagsubok, siya rin ang gagamit sa espada na nagmula sa hari ng mga engkanto. Nagulat ako sa huling sinabi ng matanda. Paano siya nagkaroon ng ganong uri ng sandata samantalang ordinaryong tao lamang siya? Subalit hindi nagtagal ay nagpakilala sa amin si Kakampilo. Ito na siguro ang tamang panahon upang malaman niyo kung sino ba talaga ako. Isa kong ermitanyong nangangalaga sa sandata ng mga nilalang na nakatira sa kabilang dimensyon ng mundo. Ang mga ermitanyo ay mga individual na piniling iwanan ang materyal na bagay kapalit ang pamumuhay na mag-isa sa kabundukan o kagubatan upang hasain ng kanilang espiritual na lakas at tangan na aral. Sila ang mga individual na nakakadiskubre o nakakabuo ng mga bagong uri ng orasyon, pangontra at mga bagong aral na hindi pa nalilika nung unang panahon. Malimit na sila ang nagiging mga maestro o gabay ng isang manggagamot at isang mangkukulam. Kaya nilang maglakbay sa mundo ng mga engkanto at bumalik sa mundo ng mga tao. Karamihan sa mga ermitanyo ay nagtatanga ng medalyon na may kakayahang kumain ng bertud ng mga makapangyarihang nilalang upang dagdagan ang kanilang tinatangan na lakas. Kaya rin nilang kumain ng mga mutya. Ito ang dahilan kung bakit meron si Kakampilo na espada ng hari ng mga engkanto. Ngayong alam niyo na kung sino ako. Huwag na kayong magtaka kung merong mga kakaiba kayong napapansin sa aking mga kakayahan at sandata. Pili lamang ang mga taong tinutulungan ko at kayo ang mapalad na nakilala ko. Maya-maya pa ay lumapit ang matanda sa lamesa at inilatag niya rito ang mga espada. Ang mga sandatang ito ay may basbas naman ng mga diwata. May bisa itong pumatay ng mga aswang. Wala, sige na, ano pang ginagawa nyo? Kumuha kayo ng espada nyo. Ikaw naman, Dara. Kunin mo ito. Marami pong salamat sa tiwalang binigay niyo po sa akin, Kakampilo. Hindi ko po makakalimutan ang tulong na ibinigay niyo sa aming lahat. Walang anuman yun. Isa lang ang kahilingan ko sa inyo. Mag-iingat kayo sa laban ninyo. Wala kayong ibang pagkakatiwalaan, kundi ang sarili nyo lamang. Tatandaan po namin ang mga sinabi ninyo. Mabuti naman kung ganon. Oh, hala, sige na. Magpahinga na kayo. At ikaw naman, Dara. Sumama ka muna sa akin. Sumunod ako sa matanda, papasok sa loob ng bahay. Dumiretso ito sa kanyang silid at pagbalik ay may dala na itong maliit na kahon. Inilapag niya yon sa ibabaw ng lamesa at binuksan ang takip nito. Nakita ko sa loob ang kakaibang kwintas at hindi ito pangkaraniwan. Kulay itim at ang hugis ay bilog na mayroong kakaibang lengguaheng nakaukit sa paligid nito. Ano po ang tawag dyan, Kakampilo? Ang tawag dito ay medalyong Infinito Incanto. Saan po nanggaling yan? Nanggaling ito sa hari ng mga engkanto bilang pagpapakita niya sa akin ng pasasalamat. Ang hari lang ang merong kakayahang bumuo nito at inaalagaan ko lamang ito ng orasyon ko. Ano po ang kayang gawin ng medalyon na yan? Pinagkukulungan ito ng mga mutya at bertud ng mga aswang. Sa oras na mabuksan mo ang libro ng propesiya at masambit mo ang salita sa loob nun, ang lahat ng mga nilalang na nasa inyong aswang natatamaan ng liwanag mula sa libro
ay hihigupin ng medalyon mo. Hanggang sa sila ay maging tao. Yun ang bisa ng pinagsama o pinagsanib na puwersa ng libro at medalyon. Grabe. Kakaiba naman po pala ang medalyong ito. Tama ka. At bukod doon, nagtataglay din ito ng kapangyarihan ng 4 na uri ng elemento ng kalikasan. Kagaya ng apoy, tubig, hangin at lupa. Lahat ng mga yun ay tataglayin mo sa oras na maisuot mo ang medalyong ito. Ngunit tandaan mo, mapanganib ang ganitong uri ng medalyon. Bakit po, Kakampilo? Sapagkat sisikapin ng mga kalaban mo na kunin ito sa'yo. Sa oras na makuha nila ito, magkakaroon sila ng dagdag na kapangyarihan na tatalunin ang lahat ng uri ng mga aswang. Katatakutan po ba siya? Nagkauri niya, ganun po ba? Oo, kaya protektahan mo rin ang medalyong ito. Sige po, makakaasa po kayo. Nagagawin ko ang lahat upang mapanatili ito sa akin. Mag-iingat kayo sa pagpasok sa kaharian ng mga aswang at sa lalong madaling panahon, simulan nyo na ang pagsalakay. Dahil ang muling nabalitaan ko, pinaghahanap ni Haring Igmo ang taong pumana sa kanya. At marami ang nadamay sa paghahanap niya sa may-ari ng pana. Talagang napakasama ng Haring Igmo na yon. Hindi magtatagal. Mapapatay ko rin siya. Sana nga ay matapos na ang paghahari niya. Lalo pa ngayon na marami naman siyang biniyag at dinala sa kanyang kaharian. Nag-aalala ko na baka patayin din sila ng mga aswang. Huwag po kayo mag-alala. Dahil bukas na bukas din ay papasok na kami sa kaharian ng mga aswang. Tatanawin ko rin po na malaking utang na loob ang ginawa niyong ito. Isa pa, hahanapin ko rin po ang taong nagligtas sa buhay ko dahil utang ko sa kanya ang buhay ko. Paano mo siya makikilala? Kagaya po ng sinabi niyo. Ang palaso ang ginamit ng hari upang ipahanap ang taong nagmamay-ari nito. Susubaybayan ko sila at nililigtas ko rin po ang taong nagligtas sa buhay ko. Ikaw ang bahala. Hala, sige na. Magpahinga ka na para may lakas kayo bukas. Malayo ang nalakbay ninyo upang makarating sa lugar ng mga aswang. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin ako sa matanda. Dala ang espada at suot ko ang medalyon nang pumasok ako sa silid ko. Dahil sa labis na pagod, puyat at pananakit ng katawan ko, ay agad akong nakatulog. Kinabukasan nga ay nagpaalam na kami kay Kakampilo at ibinigay niya sa akin ang libro ng propesiya na isinilid ko naman sa bulsa ko. Maraming ibinilin ang matanda bago niya kami pinayagang umalis kasama ang pangkat ko. Sa masukal na bahagi ng kagubatan, doon kami dumaan. Habang suot namin noon ang aming balabal na kulay pula, sukbit din namin ang aming espada at suot ko ng mga sandaling yon ang aking medalyon na Infinito Encanto. Ako ang nasa unahan ng pila habang maingat kaming naglalakad sa masukal na daan. Inabot na nga kami ng dilim sa gitna ng gubat at hindi nagtagal ay nakarating kami sa hangganan ng pagitan ng 2 karatig na baryo. Maya-maya ay bigla akong narinig ang kakaibang pag-angil sa paligid. Kaya itinaas ko ang kamay ko para pigilan ang mga kasama ko sa pagakbang. Mga kasama, sandali! Nararamdaman kong merong ibang nilalang sa lugar na to. Maging alerto kayo. Kailangan natin mag-ingat. Siguraduhin na walang panganib sa paligid. Mabilis na nagsipagtaguan ang mga kasama ko sa likod ng mga puno at hinugot nila ang kani-kanilang mga espada saka nakiramdam sa paligid. Maingat at tahimik ang bawat takbang namin na nagpalipat-lipat sa bawat punong madaanan namin. Halos hindi marinig ang yabag namin na natutunan namin sa matanda, kaya walang makakapansin na naroon kami. Hindi nagtagal ay nakita namin ang isang lalaki na pinalilibutan ng mga aswang na mantahungal. Sabay-sabay silang sumugod sa lalaki
Kaya sumenyas ako sa mga kasama ko para tulungan ito. Lahat ng mga aswang na makikita natin ay papatayin natin. Sige na, kumilos na kayo. Sabay-sabay na tumango at umalis sa kinaroroonan nila ang mga kasama ko. Kasunod, ang paglapit ko sa kinaroroonan ng mga aswang at walang pagdadalawang isip na inatake ko sila ng taga. Ganon din ang mga kasama ko na para bang sumasayaw lang sa hangin dahil sa husay nilang makipaglaban. Nagulat ang lalaki, pati na ang mga mantahungal sa pagdating namin. Wala kayong ititira sa kanila. Patayin silang lahat. Hindi kami makikilala ng basta-basta ng taong tutulungan namin dahil may taklob ang aming muka at mata lang namin ang nakalabas. Kaya malaya kaming gumalaw at tumulong sa mga tao nang walang pag-aalala na baka makilala kami. Nang mapugutan ko ng ulo ang aswang na umatake sa akin, saka ko lang sinulyapan ang gawi ng lalaki habang ito ay nakatingin lang sa amin. Hoy ikaw, tumabi ka. Pumunta ka sa ligtas na lugar dahil baka masaktan ka ng mga aswang. Sige na, ano pang ginagawa mo? Bilisan mo na! Talagang nagulat ang lalaki sa biglang paglitaw namin at bawat aswang na nagtatangkang lumapit sa kanya ay agad kong tinataga ang leeg. Dinala ko siya sa tabi ng puno upang hindi siya puntiryahin ng mga aswang. Saka ko muling nakipaglaban sa mga mantahungal. Hindi na kami nagsayang ng oras. Pinugutan namin ng ulo ang lahat ng mga nilalang na yon. At dahil sa bisa ng basbas ng diwata sa espada ng mga kasama ko, lahat ng tamaan nila ay agad na nasusunog ang katawan at naiiwan ang kanilang ulo. Hindi nagtagal ay natalo namin ang mga aswang na mantahungal. Saka ko naman nilapitan ang lalaki na hindi pa rin makapagsalita at titig na titig sa mukha ko. Ligtas ka na. Ano ba kasing ginagawa mo rito sa lugar na to? Pasensya ka na. Pero sino ba kayo? At bakit ganyan ang itsura nyo? Hindi na mahalaga kung sino kami. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sige, tutuloy na kami. Teka, sandali. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Walang anuman yon. Jose ang pangalan ko. Sana magkita ulit tayo. Hindi na tayo magkikita, Jose. Dahil hindi namin alam kung makakabalik pa kami ng buhay sa pinanggalingan namin. Sige na. Kailangan na naming umalis. Wala akong kaalam-alam ng mga sandaling yon na si Jose ay sumunod sa amin at lihim kaming sinusubaybayan. Magmula nang makita niya ako, meron ng kakaibang damdamin ang naramdaman niya para sa akin. Ngunit para naman sa akin, ay isa lamang siyang estranghero na kailangan kong iligtas, kagaya ng ginagawa ko noon sa iba. Maya-maya pa ay may lumapit sa kanya na isang batang lalaki na nakatingin din sa gawin namin habang kami ay naglalakad. Hindi nagtagal ay kinausap ng bata si Jose dahil nakita niya ang pangyayari kanina. Jose, bakit parang tulala ka dyan? Ano ba nakita mo? Sino ba sila? Hindi ko alam, Aldo. May nakita kasi akong pangkat na mga babae at napakagaling nilang makipaglaban. Para silang dumaan sa isang matinding pagsasanay. Walang kahirap-hirap nilang pinugutan ng ulo ang mga aswang na umatake sa akin kanina. Alam mo ba ang tawag sa pangkat na mga babaeng manunugis? Yung grupo noon na pumatay na maraming aswang. Tingin ko, kabilang sila sa pangkat na yun. Alin ba ang tinutukoy mo, Jose? Yung tungkol sa pangkat ng mga kababaihan, yung mga Amazona kung tawagin. Ano? Amazona? Aba, matagal nang wala ang samahan na yun. Nabuwag na yun ng hari natin, ah. Teka, ibig mo ba sabihin, muling binuo ang pangkat ng Amazona? Oo, parang ganun na nga. Teka sandali, alam mo rin pala tungkol sa mga Amazona? Oo naman. Sino ba ang hindi makakakilala sa pangkat ng mga Amazona? Sa lugar natin, itinuturing silang mapanganib ng mga kababaihan.
Teka nga, mukhang lakas ng tama mo sa pinuno nila. Alalahanin mo, sila ay mapanganib, kaya mag-iingat ka, Jose. Payag akong mamatay sa mga kamay ng leader nila. Mata pa lang ang nakikita ko. Pero itong dibdib ko, parang sasabog na sa kaba. Tinamaan ka na nga ni Cupido sa puso. Pero maiba natin ang usapan. Nasisigurado ko na may dahilan kung bakit sila nandito. Tama ka, Aldo. Sa tingin ko parang kilala ko na kung sinong puntirya nila sa lugar na to. Kapag nangyari ang iniisip ko, magiging madali ang pag-upo ko sa trono. Magagawa ko ng mga plano ko. Ako naman, suportado kita sa lahat ng desisyon mo. Pero teka, nabalitaan mo na ba kung anong ginawa ng mga aswang na inlablabuot sa mga batang mantahungal? Hindi pa, bakit? Ano bang balita? Pinagpapapatay ng mga aswang na inlablabuot ang mga batang mantahungal. Pagpapakita raw nila ito ng galit sa hari ng mga mantahungal. Balak nilang pasukuin si Haring Igmo. Gusto talaga nilang makuha ang trono nito. Ang aswang na inlablabuot ay ang kalabang mortal ng mga aswang na mantahungal. Mas malakas sila sa mga mantahungal na balak ding agawin ang trono ni Haring Igmo para pamunuan ang buong pamayanan. Mahirap pabagsakin ang inlablabuot dahil sa kanilang kakayahang magpalit-palit ng anyo. Opa, hindi nga magandang balita yan ah. Tsak na nabalitaan na rin ito ni Isaac. Nasaan na nga kaya ang taong yun, no? Matagal na siyang di nagpapakita sa atin. Ano kaya ang binabalak niya? Huwag mo nang alamin. Tsak na mapapahama ka lang. Teka, sandali lang. May balita ka na ba kung saan nagtatago ang mga aswang na inlablabuot? Wala pa ako nasasagap na impormasyon tungkol sa kanila. O paano, tara na. Umalis na tayo rito. Isang tango ang itinugon ni Jose kay Aldo bago sila umalis sa lugar na yon. Samantala, sa kabilang panig naman ng baryong pinasok namin, ay narating namin ang gitna ng palengke. Tahimik, walang tao, dahil nga pasado 11:00 na yon ng gabi. Maya-maya pa ay narinig namin ang tunog ng yabag at huni ng mga kabayo. Nakita ko ang isang lalaki na hinahabol ng mga kawal ni Haring Igmo. Sakay ang mga ito ng kabayo, ngunit hindi pa rin sila makaabot sa lalaking napakabilis tumakbo. Kaya nitong tumalon ng mataas at dumikit sa mga bagay na madadaanan nito. Napakagaan niyang kumilos na para bang lumulutang siya sa hangin. Wala naman akong nararamdamang presensya ng mga aswang mula sa kanya. Pero iba ang nararamdaman kong bigat sa pagkatao niya. Tabi! Tumabi kayo rin! Dahil nakaharang kami, lumiko ito ng direksyon. Sa tingin ko, may ninakaw ito dahil may dala itong bag. Harangan natin siya. Kailangan makuha natin ang pagdadala niya para malaman natin kung bakit siya inahabol ng mga kawal ni Haring Igmo. Naghiwa-hiwalay kami ng mga kasama ko para harangan ang lalaking tumatakbo kanina. Hindi ko inalis ang paningin ko sa kanya habang tumatakbo din ako. Nang malapit ko na siyang abutan, tumalon ako ng mataas at paglapat ng mga paa ko sa lupa, itinutok ko ang espada sa kanyang muka. Nakabalabal din siya at may taklob din ang kanyang muka. Nalabas lang ang mga mata kagaya ko. Kaya hindi namin makikilala ang isa't isa. Pero base sa galaw niya, maskulado ang kanyang katawan. Malakas siya kumpara sa ibang mga mandirigmang nakalaban ko noon. Maya-maya pa ay nagsalita na ako. Hoy ikaw! Hanggang diyan ka na lang. Ang mabuti pa, ibigay mo na sa akin ang dala mong bag. Bakit mo kinukuha ang bag na to? Sino ka ba? Wala ka nang pakialam kung sino ko. Basta't ibigay mo sa akin ang bag na yan. Siguradong mahalaga ang laman yan. Kaya kayo nahabol ng mga kawal. Alam ko na. Isa ka rin sa mga taong inutusan niya para huliin ako. Pwes hindi mo to makukuha sa akin. Hindi ko to pinaghirapang kunin para lamang ibigay sa'yo. Kung gano'n humanda ka, dahil kukunin ko yan sa'yo sa kahit na anong paraan. Naglaban kami sa gitna ng palengke.
Palitan kami ng pagtaga na agad naming nasasalag ng aming sandata. Malakas siya, subalit hindi ako nagpahalata na talo niya ako sa lakas. Bawat pagpalo niya ng taga sa talim ng aking espada ay napapaatras ako. Kaya naman, umikot ako ng 2 beses, sabay taga ko sa kanyang espada. Nagulat din siya dahil maging siya ay napaatras din. Maya-maya pa ay ibinaba nito ang kanyang espada at muling nagsalita. Sino ka ba talaga? Bakit kailangan mo makuha ang bag na to? Huwag ka na magtanong. Basta't ibigay mo sa akin yan. Hindi mo makukuha ang bag na to hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Muli kaming naglaban sa gitna ng palengke. Mabuti na lang at walang tao sa lugar na yon dahil nga gabi na. Hindi ako nagpatalo sa kanya kahit nahihirapan ako. Ngunit pag-ikot niya, nasugatan niya ako sa braso. Ano? Masakit ba? Masyado kasing pakailamero. Hindi niya nahalata na babae ako. Kaya siguro nilalabanan niya ako ng ganong katindi. Nang akmang susugod ako, ay dumating naman ang lalaking iniligtas ko kanina, si Jose. May dala rin siyang espada at hinarap niya rin ang lalaki na may dalang bag. Tumigil ka na, Isaac! Tama na! Huwag mong saktan ang taong ito! Sinasabi ko na nga ba't magkasabot kayong dalawa eh. Kung di niya ako pinakailaman, hindi siya masasaktan. Ibig sabihin, magkakilala kayo? Oo, matagal na. Huwag na nga kayo magkunwari. Hindi kayo magkasabot. Paraanin niyo ako at huwag niyo akong pakikialaman. Ibigay mo na lang ang bag sa kanya. Kung ayaw mo masaktan, huwag kang makialam dito, Se. Baka ikaw ang samain sa akin. Ikaw ang tumigil, Isaac. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Tigilan mo na to. Walang makakapigil sa akin kahit ikaw pa, Jose. Hindi niyo makukuha ang bag na to. Magkasabwat kayong dalawa. Kaya kalaban ko na rin kayo. Sa oras na pigilan niyo ako, pasensyahan tayo. Hindi ako natatakot sa pagbabanta mo. Kaya kung magmamatigas ka, kailangan kitang pigilan. Dahil walang gustong magpatalo sa kanila, silang dalawa ang naglaban at nagulat ako dahil mahusay rin palang makipaglaban si Jose. Samantalang nung una ko siyang nakita ay para bang wala siyang kakayahan sa pakikipaglaban. Nang muli kong tignan ang dalawa ay pareho lang sila ng galaw, lalo na sa paghawak ng espada. Nakialam na ako at pinagtulungan namin ni Jose ang lalaking nagngangalang Isaac. Maya-maya pa ay nasugatan na rin si Jose sa kanyang braso. Nang aatake ulit si Isaac, iniharang ko ang talim ng espada ko at kaming dalawa naman ang nagtuos. Kahit anong gawin ko, naiiwasan niya ang bawat pagtaga ko. May mga pagkakataon na pwede niya na akong saktan, ngunit binabaligtad niya ang talim ng kanyang espada. Dahil dito ay para akong nainsulto sa ginawa niya. Ipinapakita niya sa akin na mahina ako at talo niya ako pagdating sa laban. Lalo na sa tuwing tinatamaan niya ako ng talim ay napapangisi pa siya. Kita ko yun dahil naniningkit ang kanyang mga mata. Para bang pinaglalaroan niya ako ng mga sandaling yon. Hoy, ikaw, tumigil ka na! Hindi ako nakikipaglaro sa'yo! Babae ka pala. Ayan o, nakikita ko na mapuputi mong balikat na para bang labano sa sobrang puti. Para bang hindi bagay sa'yo ang maging isang manunugis. Bastos ka! Muli ko siyang inatake ng taga sa tulong na rin ni Jose. Muli namin siyang pinagtulungan. Bawat pagpalo ni Isaac ng talim sa akin ay agad din sinasalag ng espada ni Jose. Hindi talaga namin kinaya ang lalaking yun at nang sabay kaming bumagsak sa lupa ni Jose, agad nang tumakas si Isaac, dala ang bag. Mabilis na bumangon si Jose para alalayan akong tumayo. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Sandali, hindi mo sa akin sinabi na marunong ka pala makipaglaban. Marunong nga ako makipaglaban. Pero wala naman ako sandata kanina, di ba? Isa pa, aswang yung umatake sa akin at nagulat ako.
Pero nang makita kita na nakikipaglaban kay Isaac, nag-alala ako. Kaya nang agaw na rin ako ng espada sa kawal at tinulungan kita. Totoo ba yan? Oo. Nag-alala talaga ako sa'yo. Tsaka, utang ko sa'yo ang buhay ko eh. Sige, papaniwalaan ko yan. Sige na, aalis na ako. Nandito na rin ang mga kasama ko. At teka, saan kayo pupunta? Susundan ko ang lalaking yun. Wag! Wag! Mapanganib siya. Tignan mo nga nangyari sa'yo. Nasugatan ka. Huwag mo na akong alalahanin. Huwag alalahanin. Pero kilala ko lalaking yun at mapapahama ka lang kung susundan mo pa siya. Wala kang pakialam kung mapahamak man ako. Ang mahalaga sa akin, makuha ko ang bag na yun. Maiwan na kita rito. At wag na wag mo akong susundan. Teka, sandali lang. Hindi ko pa nga alam ang pangalan mo eh. Teka, uy! Bumalik ka rito! Hindi ko na pinansin ang sinabi ni Jose. Mabilis na akong tumakbo pahabol sa lalaki, kasama ang mga tauhan ko. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan, kaya malinaw rin naming nakikita ang daan. Maya-maya pa ay nagulat ako kay Jose na nauna pang tumakbo sa amin pahabol kay Isaac. Anong ginagawa mo, Jose? Hindi ba't sinabi kong huwag ka na makialam sa akin? Ayaw mo rin naman magpapigil eh. Kaya tutulungan na lang kitang huliin si Isaac. Hindi nga nagtagal ay nakita namin si Isaac. Mas binilisan naman ni Jose ang pagtakbo niya at hinarangan niya sa daan ang lalaki. Itinutok nito ang kanyang espada kay Isaac na agad din naman pumalag at lumaban sa kanya ng espadahan. Alam ko, mahalaga ang laman ng bag na yon, kaya ganun na lang ang pagtatanggol ng lalaki sa bagay na yon. Talagang inuubos niyo ang pasensya ko, Jose. Kaya wala tayong sisiyan. Ikaw ang nagsimula nito. Naging matindi ang labanan ng dalawa. Habang nasa gitna sila ng mga tauhan kong nakapaligid sa kanila, ako naman ay humahanap lang ng pagkakataon para makuha ang bag na dala ni Isaac. Totoo ang sinabi ni Jose. Kakaiba talaga ang galing ng lalaki. Ngunit hindi ako makapapayag na talo niya ako. Kaya sa uli, sumali na rin ako sa labanan nila at kaming dalawa naman ni Isaac ang naglaban. Una siyang umatake na agad kong naiwasan at dito ko na siya nasugatan sa balikat. Nagtaka ito at napakunot ang noo, ngunit hindi ito nagpahalata. Pagkatapos, gumanti rin siya sa akin ng taga na agad kong sinalag ng espada ko, kasunod ng malakas na sipa ko na tumama sa leeg niya. Bumagsak siya sa lupa at nang lalapitan ko siya para tutukan ng espada, humarang ang isang batang lalaki. Tumigil na kayo! Parating na si Haring Igmo! Nang marinig namin ang pangalan ng hari, biglang hinila ni Jose ang kamay ko papalayo kay Isaac. Dinala niya ako sa likod ng malaking puno para magtago kasama ang batang lalaki. Ganon din ang ginawa ng mga tauhan ko. Maging si Isaac ay nagtago rin at hinintay ang pagdating ni Haring Igmo. Para nang sasabog ang dibdib ko dahil sa labis na galit, lalo na nang makita ko siya kasama ang kanyang mga kawal. Pagkakataon ko na to para patayin siya. Huminahon ka muna. Maraming kawal at hindi mo sila kakayanin. Huwag mo kong pigilan, Jose. Papatayin ko ang hayop na yon. Akmang lalabas ako sa pinagtataguan namin. Ngunit niyakap ako ng mahigpit ni Jose para pigilan ako sa binabala ko. Hindi nagtagal ay nagsalita si Haring Igmo. Sabi nyo, may naglalaban dito at nakita nyo ang taong tumangay sa bag ko. Kaya naman, nasan sila ngayon? Hindi nagustuhan ni Haring Igmo ang sinabi ng kanyang kawal. Kaya pinugutan niya kagad ito ng ulo. Mas lalo kong nanginig sa galit at itinulak ko si Jose para bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Haring Igmo. Tara na! Mga wala talaga kayong silbi. Inabala niyo pa ang pamamahinga ko. Hanapin niyo ang bag ko at huwag kayong magpapakita sa akin
hanggat hindi nyo na ibabalik ang banda yun. Kapag may humadlang sa inyo, patayin, pati na ang pamilya nila. Naiintindihan nyo ba? Muli kong narinig ang kalupitan sa boses na yon ni Haring Igmo. Saka nito pinatakbo ang kanyang kabayo paalis sa lugar na yon. Dahil abala kami sa pagtago, hindi namin namalayan na nakaalis na rin pala si Isaac at tuluyan niya na kaming natakasan. Lumapit naman sa akin ang mga tauhan ko. Ayos lang ba kayo? Wala ba nasaktan sa inyo? Sabay-sabay na tumango ang mga kasama ko at narinig ni Jose kung ano ang pangalan ko. Kung ganun, Dara pala ang pangalan mo. Wala nang dahilan para mag-usap pa tayo ngayon o magkasama. Hindi mo dapat ako pinigilan kanina. Dito na tayo maghihiwalay at huwag mo nang pakikialaman ng mga ginagawa ko. Galit ka ba dahil pinigilan kita? Oo, dahil masyado kang pakialamero. Umaasta ka na para bang matagal na tayo magkakilala. Para sabihin ko sa'yo, hindi kita kailangan. Kaya wag mo na akong susundan. Kapag inulit mo pa to, ako mismo ang papatay sa'yo. Hindi ko na hinintay pa na magsalita si Jose. Iniwan namin siya sa gitna ng kagubatan kasama ang batang lalaki na pumigil sa akin kanina. Talagang masama ang loob ko sa ginawa ni Jose. Kaya hindi ko na siya nilingon hanggang sa tuluyan kaming nakaalis sa lugar na yon. Pagkalipas ng kalahating oras na paglalakad, narating namin ang gilid ng ilog. Magpahinga na muna tayo rito. Agad kaming naupo sa malalaking bato. Maya-maya lang ay lumapit sa akin si Lita. Sinabi nitong tama lang ang ginawa ko kay Jose dahil ang bilin sa amin ni Kakampilo ay wala kaming dapat na pagkatiwalaan sa lugar na ito. Pasensya na. Nakalimutan ko ang ibinilin sa atin ni Kakampilo. Hayaan mo at hindi na ito mauulit. Sige na, Lita. Magpahinga na kayo ng mga kasama natin at babantayan ko kayo. Nagpahinga na ang mga kasama ko at binantayan ko nga sila. Kinabukasan ay maaga kaming naghanap ng prutas na maaari naming makain at hindi nagtagal ay nakakita kami ng puno ng bayabas at papaya. Sakto na hinog na ang bunga ng mga ito at yun ang kinain namin. Dahil abala kami sa pagkain, napansin ng isa sa mga kasama ko ang kuweba malapit sa puno ng papaya. Hinugot namin ang espada at pinasok namin ang loob ng yungib. Sa bukana pa lang, sumalubong na sa pang-amoy namin ang mabahong singaw ng loob nito. Kaya naman, pinasok namin ito hanggang sa pinakadulo at tumambad sa aming harapan ang bangkay ng isang lalaking wakwak ang tiyan. Butas ang kanyang leeg at marami siyang kalmot sa katawan. Hindi lang yon ang bangkay na nakita namin sa loob ng kuweba. Mayroon pang 2 bata na pareho ng walang ulo at nawawala ang kanilang mga lamang loob. Pasintabi po sa mga kumakain ngayon. Ngunit yun po talaga ang dinatnan namin sa lugar na yon. Dahil sa gulat, ay napataklob kami ng palad sa bibig namin. Hindi kami makapaniwala sa brutal na sinapit ng mga biktima. Mga hayop talaga sila. Magbabayad ang mga hayop na gumawa nito sa mga biktima. Mga wala silang puso. Pati mga bata hindi pinatawad. Maging alerto kayo sa paligid. Sigurado ako na may mga nilalang pa sa loob ng kuwebang ito. Alalahanin nyo, madilim ang lugar na ito. Kaya rin nila magpalit ng anyo sa lugar na ito. Pagpunta namin sa pinakadulo ng yungib, ay tumambad sa paningin namin ang maraming kalansay na mga taong nilapa sa lugar na yon. Panay ang linga namin sa paligid habang nakatutok ang aming espada. Lahat ng mga aswang na makikita nyo dito, pupugutan rin natin ang ulo. Puputulan natin sila ng mga kamay, binti, at wawakwakin din natin ang kanilang mga tiyan. Kung ano ang ginawa nila sa kanilang mga biktima, ay ipaparanas din natin sa kanila. Talaga?
gagawin mo sa aking mga alagad ang sinasabi mo? Nagulat kami sa biglang paglitaw ng halimaw mula sa aming likuran. Nagmula siya sa labas ng kuweba at dahil medyo madilim, ay inaninaw ko pang mabuti ang itsura niya. Ganun na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ang kanyang anyo. May sungay siya at malaki ang kanyang katawan, habang ang kanyang mapupulang mga mata ay para bang nagbabagang apoy sa dilim. Sige na mga alagad ko! Pumasok na kayo rito! Hoy! Kayong mga nagtatago sa likod ng mga bato, lumabas na kayo! Meron na tayong nahuling mga biyag! Huli na. Para mapagtanto naming nahulog pala kami sa bitag ng mga aswang. Hindi ako makapaniwalang may iba pang lahi ng mga aswang ang naninirahan sa lugar na yon. Kawangi sila ng tao, ngunit nagtataglay ng sungay at makunat na balat na maihahalin tulad sa isang kalabaw at bayawak. May mga hawak silang sibat na gawa sa kahoy at metal. Ibig sabihin, kayo ang pumatay sa mga biktimang ito? Oo naman! Dahil pain namin ang mga yan sa kagaya niyong mga mandirigma. Kapag nainom ko ang dugo ninyo, yung tapang at lakas niyo ay mapupunta sa akin. Yun ay kung papayagan kitang gawin yun sa amin. Sige, bakit hindi pa kayo matake sa amin nang makita niyo mga hinahanap niyo? Umangil ng malakas ang pinuno ng mga aswang at sabay-sabay silang sumugod sa amin. Bawat wasiwas ko ng espada ko ay agad ko silang nasusugatan at sa isang iglap ay nasusunog ang kanilang katawan. Kaya lang, hindi sa lahat ng oras ay malakas ako at mabilis. Tinatamaan din ako ng kalmot sa likod ko. Ganon din ang mga kasama ko na nasusugatan din sa labanan na yon. Akala ko ba kaya niyo kami? Bakit hindi kayo lumaban? Naunahan mo lang kami. Ngunit sa gagawin kong to, tiyak na mauubos sa mga alagad mo. Dahil nga sa mga sugat na tinamo ko, naramdaman ko ang panghihina ng katawan ko. Kaya natitiyak ko na mayroong mali sa kalmot ng mga aswang. Sigurado kong may nakalalasong bagay sa kuko ng mga ito. Dahil dito, wala na akong ibang pagpipilian kundi ang gamitin ang isa sa elemento ng medalyon ko. Mabilis akong umikot at itinarak ko ang espada sa sahig ng kuweba. Lumitaw ang malakas na liwanag nito, kaya nagulat ang mga aswang, maging ang pinuno nila. Anong? Paano nangyari to? Kung ganon, ikaw ang... Hindi maaari! Hindi maaaring matupad ang sinasabi sa libro ng propesiya! Kung ganon, alam mo rin pala ang tungkol sa libro ng propesiya. Ibig sabihin, isa ka rin sa mga kalaban ko na dapat kong patayin. Nang hinugot ko ang espada sa sahig ng kuweba, lahat ng tinamaan ng liwanag ay nasilaw at nabulag. Maliban sa pinunot ng mga ito, na agad nakapagtaklob ng mga mata. Nang muli itong tumingin sa amin, nakita niya ang kanyang mga alagad na nasunog ang katawan at namatay. Ibig sabihin, ikaw ang may dala sa libro ng propesiya. Dahil diyan kailangan kitang patayin. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka sa mga binabalak mo! Mataas itong tumalon at sinalubong ko ito ng saksak ng espada ko. Kaya lang, ang sungay niya ang ginamit niyang pansalag sa talim ng sandata ko. Gumanti siya at tinamaan niya ako ng saksak na mga kuko niya sa tiyan ko. Naramdaman ko ang sakit, pati na ang pag-agos ng mainit na likido mula sa sugat ko. Pero lumaban pa rin ako, kaya lang naging mabilis ito at maingat sa paglapit sa akin. Kaya naman, naiiwasan niya kagad ang bawat pag-atake ko. Tinadtad niya ako ng kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan ko na para bang naulit lang ang nangyari noon. Dahilan upang manghina ako. Sinaktan din niya ang mga kasama ko at dahil may lason nga ang mga kuko niya, nanigas ang katawan namin. Hindi ko napaghandaan ang bagay na yon. Maya-maya pa ay biglang lumitaw si Isaac mula sa bukana ng yungib.
Pinana niya ang pinuno ng mga aswang na yon at bumaon ang palaso nito sa likod ng nilalang, dahilan upang tumakas ito at naiwan kaming sugatan. Mabilis na lumapit sa akin si Isaac at inalalayan niya akong tumayo. Nalabis ko namang ipinagtataka dahil iniligtas niya ang buhay ko. Ayos ka lang ba? Sana kasi umalis na lang kayo sa lugar na to. Di na sana kayo pumasok dito. Bakit mo ko tinulungan? Hindi ba't pinagtangkaan ko ang buhay mo? Hindi ko kayo kayang tiisin na hindi tulungan. Dahil alam ko na nasa panganib kayo. At hindi niya kayo bubuhayin. Sige na, kumapit ka sa balikat ko. Kailangan niyo sumama sa akin para magamot ko kagad ang mga sugat niyo. Bakit ba? Ano bang meron sa mga sugat namin? Dahil ang mga nakalaban niyo kanina ay hindi kalahi ng mga aswang na mantahungal. Ang tawag sa kanila ay aswang na inlablabuot. Sila ang mortal na kaaway ng mga mantahungal. At batay sa mga sugat niyo sa katawan ngayon, nasa pangalib na ang buhay niyo dahil sa nakakalaso nilang mga kuko. Tama nga hinala ko. Kaya ganito ang nararamdaman ko. Dahil nga kinukuha nilang lakas ng mga mandirigmang kagaya nyo. Kaya hindi nyo dapat pinasok ang lugar na to nang wala kayong sapat na laban sa kanila at wala kayong sapat na kaalaman tungkol sa kanila. Wala kang pakialam. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. May pakialam ako dahil narito kayo sa lupaing to at tungkulin ko na pangalagaan ang buhay ng lahat ng mga tao rito. Kaya alin na kayo. Sumama na kayo sa akin. Gagamutin ko ang mga sugat nyo. Agad akong binuhat ni Isaac at itinakbo niya ako sa masukal na bahagi ng kakauyan habang nakasunod sa amin ang mga kasama ko. Utang namin kay Isaac ang buhay namin kaya wala na kaming magawa kundi ang magtiwala sa kanya. Samantalang kagabi lang ay halos magpatayang kami para lamang sa bag. Pagkalipas naman ng ilang minutong pagtakbo ay narating namin ang kinaroroonan ng bahay nito. Malapit yun sa ilog at palibot ito ng mga tanim na halamang gamot. Narito na tayo. Ibinaba ako ni Isaac sa katre at naupo na rin doon ang mga kasama ko. Lumabas lang sandali si Isaac at pagbalik ay may dala na itong mga gamot mula sa dinikdik na mga dahon. Nagmula raw ang mga yon sa iba't ibang uri ng halamang gubat. Sa kanya ipinatak ang katas nito sa mga sugat namin. Lahat kami ay nawalan ng malay dahil sa labis na sakit ng epekto ng paglalaban ng mga gamot at lason. Akala ko mapapahamak ako sa pagbibigay ng tiwala kay Isaac. Ngunit nagkamali ako dahil pagkagising ko, maayos ang kalagayan namin. May mga benda kami sa aming katawan. Inalagaan din niya kami sa loob ng 3 araw na wala kaming malay. Hindi niya kami iniwan at ibinigay niya sa amin ang lahat ng mga pangangailangan namin sa loob ng 1 linggo habang nagpapagaling kami ng sugat. Dito na nga ako nagpakilala sa kanya bilang si Dara. Kung masama akong tao, maaari ko na sana kayong patayin habang wala kayong malay. Ang kaso hindi ako ganun. Sino ka ba talaga? Kagaya nyo, galit na galit din ako sa pamumuno ni Haring Igmo. Kaya lahat ng mahalagang bagay sa kanya ay kinukuha ko. Siya nga pala. Heto na ang bag na kinukuha mo sa akin. Kunin mo. Ano ba laman ito? Mga susi ng kulungan ng laman ng bag na yan. Kinuha ko ang mga susi dahil yan lang ang naisip kong paraan para hindi nila malapa ang mga taong nakakulong sa palasyo. Napahamak sila dahil hinahanap ng mga kawalang taong nagmamay-ari sa palaso. Talagang nagulat ako sa laman ng bag na yon. Saka ko lang naintindihan kung bakit ganun na lang ang kagustuhan ni Isaac na hindi ito makuha ng iba. Dahil sa nalaman ko, ibinalik ko sa kanya ang bag. Hindi na. Ikaw na lang ang mag-ingat sa bag na yan. Pasensya ka na. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo. Bakit hindi na lang kayo tumigil sa mga binabalak nyo?
Marami ng kagaya niyo ang sumubok na patayin ng hari. Pero lahat sila nabigo. Hindi ako mabibigo. Dahil gagawin ko ang lahat para managot si Haring Igmo sa pagpatay niya sa mga magulang ko. Yun ang ipinangako ko sa kanila. Walang magulang na gugustuhin magiganti ang kanilang anak. Kaya sana isipin mo na ikaw na lang talaga may gustong magiganti sa taong pumatay sa mga magulang mo. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang plano namin. Sige, ikaw ang bahala. Pero simula ngayon, hindi na ako aalis sa tabi mo. Hindi ako makakapayag na mapahama ka sa lugar na to. Hindi mo laban to. Kaya pabayaan mo na kami. Kahit pa sabihin ko sa'yo na may alam akong lagusan patungo sa loob ng palasyo. Dahil sa sinabi ni Isaac, ay wala na akong nagawa, kundi ang magpasama sa kanya patungo sa lagusan papasok sa palasyo. Napag-alaman din namin na malapit lang yun sa bahay ni Isaac. Nagdala na rin ito ng maraming palaso at pana na magagamit niyang panlaban sa mga aswang. Pagsapit namin doon, bigla namang dumating si Jose at tinutukan niya agad ng espada si Isaac. Hindi ko napigilan ang dalawa at agad na naglaban sa harapan namin. Wala na kaming nagawa kundi ang awatin silang dalawa. Ano ba? Tama na! Tumigil na kayo! Layuan mo siya, Dara! Dahil mapanganib siyang tao! Bakit? Ikaw ba hindi? Alam ko kung sino ka at kung ano ang totoong pakay mo. Kaya kung ayaw mo magkasubukan tayo, pabayaan mo ko sa ginagawa ko. Lapitan mo na ang lahat. Pero wag lang si Dara. Aba, kung makabakod ka sa kanya, dinaig mo pa ang isang asawa. Sinabi ng tama na eh! Kung may galit kayo sa isa't isa, pwede ba? Huwag niyo akong idamay. O sige, magpatayan na kayo. Basta kami, papasok kami sa loob ng lagusan ng palasyo. Dara, wag! Mapanganib ang palasyo. Baka mapahama kayo. Kagaya na sinabi ko, Jose, wala ka ng pakialam. Kaya tumigil ka na. Narinig mo, di ba? Tumigil ka na raw. Isa ka pa, Isaac. Huwag ka nang sumama sa amin. Dito na lang kayo. Hindi na nila ako napigilan nang pumasok kami sa tunnel na siyang nagsisilbing lagusan patungo sa palasyo. Saka ko lang naalalang kapain sa bulsa ko ang libro ng propesiya at naroon pa rin yun. Samantala, galit na galit naman si Haring Igmo sa kanyang mga kawal dahil hindi pa rin ito nahahanap ang bag, pati na ang taong nagmamay-ari sa palaso. Anong sabi niyo? Hanggang ngayon, ay wala pa rin kayong balita sa taong nagmamay-ari ng palasong ito? Wala pa rin po, mahal na hari. Kung ganun, patayin mo mga kawal ko na walang silbi. Eh ang bag ko, nahanap niyo na rin ba? Hindi pa rin po, mahal na hari. Walang hiya talaga! Hala, sige na, Aldo! Patayin mo mga kawal kong inutil! Takot na takot ang mga kawal at pinatay sila ni Aldo sa pamamagitan ng pagpugot sa kanilang ulo gamit ang espada, habang ang iba namang mga kawal ay nagmamakaawa na wag silang papatayin. Ngunit sa isang senyas lamang ng kamay ng hari ay agad silang hinatulan ng kamatayan ni Aldo. Lahat ng mga yon ay nasaksihan ko, Sir Blair. Habang nagtatago kami sa batong pader ng palasyo, natuklasan namin na ang batang kasama ni Jose ay alagad din pala ng hari. Akmang lalabas ako sa pinagtataguan ko nang makita kong biyag ng mga kawal sina Jose at Isaac, kaya natigilan ang hari. Ibig sabihin, ikaw pala, Isaac, ang kumuha sa mga susi ng kulungan. Traitor ka. Wala kang kwentang anak! Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang sinabi ni Haring Igmo.
Hindi ako makapaniwalang ang lalaking tumulong sa akin ay anak ng haring pumatay sa aking mga magulang. Maya-maya pa ay lumapit si Haring Igmo sa kanyang anak na si Isaac at kinuha nito ang palaso sa likod nito. Saka nito ikinumpara sa palasong hawak nito at magkapareho yun. Kung ganun, ikaw rin ang taong nagtagka sa buhay ko. Ikaw ang pumana sa akin ng gabing yun. Bakit, Ama? Nagulat ba kayo? Ipapapatay niyo rin ba ako? Walang hiya ka. Paano mo nagawa sa akin ito? Lokohin ako ng lahat. Huwag lang ikaw. Dahil anak kita. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Matagal na akong walang ama. Kaya mabuti pa. Patayin niyo na rin ako. Bitiwan niyo ako! Bakit pa pati ako hinuhuli niyo? Aldo, sabihin mo nga sa akin ang lihim ni Jose at kung bakit niya kukunin ang trono ko. Ipinaliwanag ni Aldo ang lahat ng mga nalalaman niya at hindi makapaniwala si Jose na tinraidor siya ng kaibigan niyang si Aldo. Tumingin naman ako sa gawi ng mga kasama ko at naghintay lamang sila ng hudyat ko. Isa lang ang naisip ko ng mga sandaling yon. Lahat sila ay kalaban ko. Lahat sila ay papatayin ko. Maya-maya pa nga ay lumabas na ako sa pinagtataguan ko at hinayaan ko ang mga kasama ko na magtago sa kanilang kinaroroonan. Tinanggal ko ang balabal ko, maging ang taklob sa mukha ko at ipinakita ko kay Haring Igmo kung sino ako. Hindi ito makapaniwala. Nabuhay pa ako. Ano? Ha? Nagulat ka ba na buhay pa ako? Haring Igmo? Paano ka nabuhay? Paano nangyari to? Pinatay na kita! Nakalimutan mo na ba? Na may mission pa ako. Kaya nabuhay ako. Natatandaan mo ba ang ipinangako ko sa'yo? Na sa oras na makaligtas ako, ay papatayin kita at uubusin ko ang lahi ninyo. Nag-aalala itong napatingin sa gawi ni Isaac dahil alam nitong narinig ko ang mga pinag-usapan nila at alam niya rin na madadamay ang anak niya sa galit ko. Ano? Nag-aalala ka ba? Napapatayin ko rin ang anak mo sa harapan mo? Kaya ito nararapat sa inyong lahat. Tikman niyo ngayon ang paghihiganti ko! Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nagwala talaga ako sa loob ng bulwagan ng palasyong yon. Lahat ay nagkagulo sa biglang pag-atake ko sa kanila gamit ang malakas na hangin. Mula sa kapangyarihan ng aking suot na medalyong Infinito Encanto, kasunod ng pagtara ko ng espada sa sementadong sahig ng palasyo at lumitaw roon ang kapangyarihan naman ng elemento ng lupa. Lahat ng tamaan ng liwanag mula sa espada ko ay sumasabog ang katawan at nagiging putik. Lahat sila ay namatay maliban kina Aldo, Jose, Isaac at Haring Igmo. Nagtaka ang mga ito dahil sa kapangyarihan na taglay ko. Sino ka ba talaga? Bakit nagiliwanag ang espada mo? At inubos mo rin ang mga alagad ko? Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ako nakikilala kung sino talaga ako? Ang mga kagaya mo ay nakatala sa propesiya. Yun ang listahan ng mga nilalang na papatayin ko! Kung ganon, ikaw ang tinakda. Napapatay sa supremo ng mga aswang. Subalit hindi ako yun! Pero ikaw ang uunahin ko kesa sa supremo na sinasabi mo. Ipaparanas ko sa'yo ang pait ng aking paghiganti. Iisa-isahin kong putulin ng mga braso mo, pati na mga binti mo at sa huli. Pupugutan kita ng ulo hanggang sa tuluyan ka na maglaho. Mabilis na nagpalit ng anyo si Haring Igmo bilang aswang naman tahungal. Ganon din si Jose at Isaac. Hindi ako makapaniwalang mga kampon din sila ng kadiliman at hinarap nila ang mga bagong dating na aswang na inlablabuot. Habang ang batang si Aldo naman ay nakatayo habang nakangisi
na pinanonood kaming nakikipaglaban sa mga aswang. Ang mga amaso ng kasama ko ay tuluyan na ring nakipagsabayan sa mga nilalang ng dilim. Walang gustong magpatalo sa bawat panig habang kaming dalawa ni Haring Igmo ang naglaban. Maya-maya pa ay bumagsak sa sahig si Haring Igmo. Dito ko na siya sinaksak ng espada ko na bumaon sa kanyang balikat. Napaso ito at napasigaw ng malakas. Ito na ang katapusan mo! Hayop ka! Akmang itatara ko ang espada sa leeg ni Haring Igmo nang sumigaw si Isak. Hindi rin ito kayang makitang mamatay ang kanyang ama, kaya kinalaban niya ako. Tumilapon ako at bumalandra sa dingding. Naramdaman ko ang sakit sa likod ko dahil sa ginawa ni Isak. Silang dalawa naman ni Jose ang naglaban. Nagpambuno silang dalawa. Maya-maya pa ay napansin kong unti-unting nagpalit ng anyo si Aldo bilang aswang na inlablabuot. Nagulat ako sa nakita ko, lalo na nang yukuan siya ng mga inlablabuot na umatake sa amin. Ikaw ang nilalang na yun sa kuweba. Hindi ako maaaring magkamali. Oo, ako nga. Sige lang, magpatayan kayo para ako naman ang umupo sa trono ng hari. Kung ganon, ikaw ang supremo ng lahat ng mga aswang. Oo, ganun na nga. Kaya sige lang, magpatayan na kayo at manonood lang ako. Maging ang mga kasamahan ko ay nagulat din nang makilala nila ang aswang na inlablabuot na umatake sa amin sa kuweba. Ngunit tumayo si Isaac at sinabi nitong ang supremong yon ang punot dulo ng kaguluhan dahil nalaman niyang ginamitan nito ng itim na kapangyarihan ng kanyang ama para maging masama at maging sunod-sunuran sa lahat ng mga ipinag-uutos nito. Nang mapagtanto ni Jose na kaya pinatay ni Haring Igmo ang kanyang mga magulang, ay nasa ilalim lang pala ito ng kapangyarihan ni Aldo. Ibig sabihin, ikaw ang dapat na maunang mamatay, hayop ka. Hindi ka na makakaiwas sa kamatayan mo. Akmang susugod ako kay Aldo nang dumagsa naman ang kanyang mga alagad. Tuluyan ang nagkagulo at kanya-kanya na kami ng kalaban. Pinalibutan kami ng mga aswang kaya nagkasama-sama kaming apat sa gitna. Tila nakalimutan namin ang galit namin sa isa't isa at pinagtuunan namin ng pansin ang mga alagad ni Aldo. Habang ang mga kasama ko naman ay abala na rin sa ibang nilalang. Sina Isaac at Jose naman ay nag-anyo na ring tao dahil mas mabilis daw sila makakagalaw kung nasaan yung tao sila. Wala akong pakialam sa mga pinagsasabi nyo. Dahil pagkatapos nito, kayo naman ang papatayin ko kasama ng hari ninyo. Nang magbigay ng hudyat ang kanilang pinuno, ay sabay-sabay na umatake sa amin ang kanyang mga alagad na hinarap naman ni Jose at Isaac. Ako naman, hinarap ko ang pinuno ng mga aswang na inlablabuot. Inihanda ko rin ang libro ng propesiya at bubuksan ko ito kapag nakahanap ako ng pagkakataon. Masyado siyang mabilis at malakas. Ang hirap niyang tamaan ng espada ko. Ano? Akala ko ba kaya mo ko? Nakikita mo ba ang mga kasama mo? Sugatan sila at hindi magtatagal. Matatalo ko na kayo! Tumigil ka! Huwag ka muna magsaya dahil hindi ko hahayaang mangyari yon. Inilabas ko mula sa bulsa ko ang libro ng propesiya at binuksan ko to sa tapat ng muka ni Aldo. Lumitaw ang malakas na liwanag mula roon na nagpatigil din sa mga aswang. Umalingaw-ngaw ang angin nila nang sambitin ko ang salitang nakasulat sa loob ng libro. Ikaw nga! Ikaw nga ang babaeng itinakdang papatay sa akin! Hindi! Hindi! Kaya matakot ka na, hayop ka! Dahil ito na ang katapusan mo! Unti-unting nawala ang pagiging aswang ni Aldo habang ang kanyang mga alagad ay naagnas
at lumabas sa kanilang katawan ang kulay itim na usok na pumasok naman sa medalyon kong Infinito Encanto. Pati si Haring Igmo ay nawala rin ang pagkaaswang at ang bertud nito ay tuluyang hinigop ng medalyon ko hanggang bumalik sila sa pagiging tao. Ibig sabihin, kayang bawiin ang medalyon ng pagiging aswang ng isang tao kapag nakabukas ang libro ng propesiya at masambit ang orasyon nito? Handa akong isuko ang pagiging aswang ko. Kung magpapalit ako ng anyo bilang aswang, ay hihigupin ng medalyon ni Dara ang pagiging mantahungal ko. Kaya wawakasan ko na ang pagiging aswang ko. Sabay na nagpalit ng anyo bilang mantahungal sina Jose at Isaac, na sa huli ay nalaman kong magpinsan pala. Hinigop din ng medalyon ko ang kanilang pagiging aswang sa pamamagitan ng liwanag na nagmumula sa libro. Ay tinunaw nito ang kanilang bertud. Ngunit si Aldo, bilang anyo ng isang bata, ay unti-unting naagnas ang katawan at nalusaw hanggang sa maging putik. Akala ni Jose at Isaac ay matutulad sila kay Aldo. Ang mamamatay lang ay ang aswang na kumakain ng karne ng tao. Kaya kung hindi kayo ganon, mabubuhay kayo. Hindi namatay si Haring Igmo. Ibig sabihin ay hindi siya tumikim ng karne ng tao. Kaya lang, galit ako sa kanya dahil pinatay pa rin niya ang mga magulang ko. Itinuto ko sa kanya ang espada ko. Pumikit ito at umiyak. Baka sa anyo niya ang labis na pagsisisi. Tatanggapin ko at kaparusahan sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Kaya sige na. Ano pag hinihintay mo? Patayin mo na ako. Huwag! Huwag, Dara! Ako man ay naging biktima niya, pero handa ko magpatawad. Huwag mong nga hayaan madungisan ng dugo ang mga kamay mo. Hindi mo ako kagaya, Jose. Abot langit ang galit ko sa taong ito. Kaya ang nararapat lang sa kanya ay mamatay. Sige, Dara. Kung makakaluwag sa dibdib mo ang kamatayan ng amo ko, gawin mo. Hindi ko alam na ginamitan siya ng kapangyarihan ni Aldo at lahat kami ay nalinlang niya. Kung tutuusin, biktima rin ng ama ko dito. Dahil hindi niya kontrolado ang sarili niya noon. Nanginig ang mga kamay ko ng mga sandaling yon at hindi ko magawang bitiwan ang espada ko. Nang akmang itataga ko ito sa leeg niya, ay merong sumigaw mula sa likuran ko. Boses yon ni Kakampilo. Dara, wag! Huwag mo siya papatayin! Bakit niyo ako pinipigilan, Kakampilo? Hindi ba't kayo nagtulak sa akin para gawin to? Isa pa, pinatay ng taong ito mga magulang ko at lahat kami ay naulila nang dahil sa kanya. Ngunit nagkamali tayo, Dara. Biktima rin siya ng supremo ng mga aswag. Ako rin, nagkamali ng panghusga kay Tio. Kaya sino ba naman ako para hindi ipaubaya ang buhay niya sa kanyang sarili? Naluluwa kong ibinaba ang espada at ang libro ng propesiya. Isinilid ko na yon sa bulsa ko. Habang si Isaac naman, pinakawalan niya ang mga bihag gamit ang mga susi. Saka naman niya ako nilapitan at ibinigay sa akin ang putol na palaso. Nang gabing sinalakay kayo, naroon ako at ginawa ko ang lahat para pigilan si Ama. Nung una nagalit ako sa kanya, pero nang malaman ko ang buong katotohanan, ay naintindihan ko na siya. Huwag mong ipamukha sa akin na ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Dahil hindi ko makakalimutan ang ginawa mong pagsisinungaling sa akin. Walang kapatawaran ng mga nagawa ko. At habang buhay ko tong pagsisisihan. Dahil sa mga sinabi ni Haring Igmo, umalis ako sa lugar na yon. Kasama ang mga tauhan ko. Iniwan namin sila sa loob ng palasyo. Sakto na may sumalubong sa amin
na natitirang mga aswang na inlablabubot at pinagtatataga namin ang mga ito sa harap na maraming tao na naroroon hanggang sila ay maubos at masunog. Nilisan namin ang lugar na yon at bumalik kami sa baryo namin. Dinalaw namin ang hukay na pinaglibingan ng aming pamilya. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Lita at sinabi nito na makakalimutan din namin ang lahat ng mga nangyari, lalo na at naipagiganti na namin ang kamatayan ng aming pamilya. Kahit pa nga gumawa ako ng desisyon na labag sa loob ko. Sana nga makalimutan kong ginawa ng hari na yon. Pagkalipas ng 1 buwan, magmula nang mangyari ang kaguluhan sa palasyo, ay binisita ako ni na Jose at Isaac. Akmang tatalikod ako sa kanilang dalawa nang magsalita naman si Isaac. Alam kong masama pa rin ang loob mo sa ginawa ng ama ko sa pamilya mo. Pero gusto ko lang malaman mo na kahit kailan, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Sa katunayan, balak pa nga namin ni Jose na ligawan ka. Ano? Anong sabi mo? Tama ka sa narinig mo, Dara. Alam namin kalabisan to, pero magmula na makilala kita, para na ako mababaliw sa kakaisip sa'yo. Ako rin, Dara. May pagtingin din ako sa'yo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula to pero handa akong sumubok kahit walang pag-asang tanggapin mo. Dahil nga sa pagkatao ko. Kaya napagkasunduan namin ng pinsan ko na kung sino sa amin ang pipiliin mo, ay maluwag namin tatanggapin. Mga baliw! Kalokohan nyo! Imposible ang mga sinasabi nyo! Nasisiraan na kayo ng ulo! Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Pero kahit na ano pang sabihin mo, susuyuin pa rin kita. At hindi ako susuko hanggang sa makuha ko ang matamis mong oo. Posible nga ba na mangyari ang sinasabing love at first sight? Yung kasi ang nangyari sa dalawang magpinsan. Hindi kayo maniniwala, ngunit sa kanilang dalawa, si Isaac ang nakatuluyan ko. Sa ngayon po, may 2 na po kaming anak at si Jose naman, na baling ang pag-ibig niya sa kasama kong Amazona na si Lita. Hindi talaga mahuhulaan kung sino ang lalaking nakatakda para sa'yo. Pero yun talaga ang naging simula ng pagbabago sa buhay ko. Tuluyan na nga pong nagbago si Haring Igmo at hindi na ito ang hari. Isa na rin itong ordinaryong tao na tumutulong sa mga mamamayan. Samantalang si Kakampilo naman, pagkatapos kong maibigay sa kanya ang libro ng propesiya, ay umalis na rin at nawalan na ako ng balita tungkol sa kanya. Ngunit ang medalyon ay patuloy ko pa rin iniingatan. Natutunan ko sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, hindi masamang magbigay ng pangalawang pagkakataon sa taong nagkasala sa'yo, lalo na kung hindi naman niya sinasadya ang pagkakamali. Hayaan nating pagdusahan ng taong yon ang kanyang kasalanan nang walang sangkot na paghihiganti. Dahil ang Panginoon marunong magpatawad sa taong nagkakasala sa Kanya. Tayo pa kaya na tao lang na Kanyang nilikha? Dahil ang pagpapatawad ang tunay na lakas at sandigan natin tungo sa tahimik at mapayapang pamumuhay. At dahil ang pusong walang galit sa kapwa ay kapanatagan ang hatid nito sa buhay. Nawa ang lahat sa inyo ay panatag ang kalooban at tahimik ang pamumuhay. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Blair. Lubos na nagpapasalamat. Dara. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking munting channel na The Voice Addict. Sana po ay mag-subscribe na rin po kayo at pindutin niyo po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. At mag-comment na rin po kayo ng kung ano po ang gusto niyong sabihin sa akin.
Muli, maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon na siyang pinakadakila sa lahat. Hanggang sa muli, mga idol.